nagpupuri sa'yo sama-sama. Umaawit sa'yo, dakilang Diyos. Tunay na kay buti mo, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Sama-sama, nagpupuri sa'yo, sama-sama. Umaawit sa'yo, dakilang Diyos. Tunay na kay buti mo, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Hallelujah, ha ha ha, hallelujah, hallelujah, ha ha ha, hallelujah. Nagpupuri sa'yo sama-sama, umaawit sa'yo, dakilang Diyos. Tunay na kay buti mo, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Hallelujah, ha ha ha, hallelujah, hallelujah, ha ha ha, hallelujah. Papupurihan ka, papupurihan ka, papupurihan ka, papupurihan ka. Aawitan ka, aawitan ka, aawitan ka, aawitan ka. Sasayaw sa'yo, sasayaw sa'yo, sasayaw sa'yo, sasayaw sa'yo. Hallelujah, ha ha ha, hallelujah, hallelujah, ha ha ha, hallelujah. Sama-sama, nagpupuri sa'yo, sama-sama. Umaawit sa'yo, dakilang Diyos. Tunay na kay buti mo, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo, sumasamba sa'yo, sumasamba sa'yo. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Hindi natin masunod ang lahat ng iniuutos ng kautusan, kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin dahil sinasabi sa kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Ginawa ito ng Diyos para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi Hudyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At para matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Pasalamatan natin ang Panginoong Hesukristo dahil sa pamamagitan niya'y natanggap natin ang biyaya ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, marami pong salamat sapagkat ibinilang po ninyo kami sa oras na ito dahil sa pananampalataya ng mga angkan ni Abraham. Narito po ang iyong bayan, Panginoon. Muli kami po ay dumadalangin
na kami ay inyong pangunahan sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu. At dubayan po ninyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin mula sa pasimula hanggang sa matapos, lalo tigit ang mga taong itatayo mo sa aming pong harapan. Gamitin po ninyo, Panginoon, ang bawat isa upang patuloy na kayo po ay aming maparangalan at maluwalhati sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalat biyaya na aming pong matatamo, sapagkat kayo po ang siyang tapat na nangako sa amin na kung aming pong unahin ang inyong kaharian at katwiran, ang lahat ng mga paaming pangangailangan, kayo po ang siyang tutugon at tatagpo. Ito po ang samod dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ang lahat ay magalak sapagkat tayo'y muli naririto, mga kapatid, upang magpuri, upang umawit, at tayo po ay nakaranas ng kanyang pag-ibig sa araw pong ito. Nagagalak po ba ang lahat? Amen. Kung kaya't ang iyang kagalakan, ipakita rin po natin sa ating mga kapatid. Tayo po'y magbatian habang inaawit ang Halina at Purihin ng Diyos. Tayo po'y magbatian. Good evening, mga kapatid. Tayo'y magalak sa presensya ng Panginoon. Halina at purihin ang Diyos. Pagpapalan niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa atin nagmamahal. Halina, siya'y pasalamatan. Halina, purihin ang Diyos. Pagpapalan niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa atin nagmamahal. Halina, siya'y pasalamatan. Halina at purihin ang Diyos. Itian mo ang kapatid. Pagpapalan niya sa atin Pinagpalan, bibigyan ng kalakasan upang mapunta dito. Makapangyarihan siya sa atin nagmamahal. Halina, siya'y pasalamatan. Halina at purihin ang Diyos. Pagpapalan niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan. Makapangyarihan siya sa atin nagmamahal. Halina, siya'y pasalamatan. At Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Halina at purihin ang Diyos. Halina at purihin ang Diyos. Halina at purihin ang Diyos. Amen. Ang lahat ng pinagpalay pumalakpak sapagkat salamat sa Panginoon dahil muli tayo ay naririto. Hallelujah! Praise be to Him. Mga kapatid, sa araw pong ito, merong bata ang gumising ng hindi maganda ang pakiramdam. Maybe, itong batang to ay napagalitan ng magulang. Naka-receive ng masasamang salita. Nasaktan, napagod, at to the point na maybe naiisip niya ang hirap palang mabuhay. But at the end of the day, naalala niya ang Psalms 150. That everything who has breath, praise the Lord. At doon niya napansin at naalala, humihinga pa pala siya. Kung kaya't itong batang to,
it may be ako yon, or it may be ikaw yon, o itong batang to, can anyone here. But at the same time, isa lang ang commonality natin. Lahat tayo humihinga pa. Kung kaya't ang lahat tayo ay magpuri sa Panginoon dahil tayo pinagpala ng hininga. Let us always remember that every day is a blessing. And in every breath, it is a reminder of God's love. Kung kaya tayo ay magdiwang mga kapatid, let's praise His holy name. Habang inaawit ang everything who has breath, praise the Lord. Gamitin natin ang ating kalakasan, ang ating mga tinig, ang ating mga katawan upang magpuri sa Kanya. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him, all in praise Him. Praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him, who will praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him, only praise Him. Praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him, who will praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, and everything that has breath, praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Salamat Panginoon sa hininga. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Kung kaya sa gabing ito, we are grateful and thankful for your opportunity to come and bless your holy name. So mga kapatid, kung tayo may hininga, ito na ang araw upang magpuri sa Kanya. Huwag tayo magtitira. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has
Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. One more time, church. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, karapat-dapat kang makapulihan. Sapagkat, Panginoon, Ikaw ang Diyos na buhay, hindi nagbabago. Ang iyong salita ay tunay. Salamat, Panginoon, muli sa iyong pag-ibig. The unconditional love, the greatest love of all. So we lift these praises, not just from our lips, but from a grateful heart. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much. Sing it to the Lord. Jesus, love you so much. Oh, I love you, our souls sing. Lord, I love you, my soul sings. In your presence, carried on your wings. Love you so much. Jesus, love you so much. Once again, Lord, hear these praises. Hear His praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much. Jesus, love you so much. Lord, I love you, my soul sings. In your presence, carry on your
the mountains and the sea. Your river runs with love for me, and I will open up my heart. The healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hand, for I will always sing when your love came down. Once again, over the mountains and the sea, your love is like a river overflowing. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart. And let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hand, for I will always sing when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever.
love forever. I could sing of your love forever. To those who have experienced the God of love, I could sing of don't stop. This is the perfect opportunity in the beautiful night to keep singing to the Lord. forever. Just sing your heart out as we offer this heart to our God, as we offer praises to Him. Sing, offer your voice, offer whatever lyrics ang lumabas sa bibig mo. Let's sing it to the Lord. I could sing of your love forever. 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 I could sing of your Because we know ikaw siyang kasama namin sa lahat ng kasalanan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa aming lahat. Salamat, Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Dahil for the year of 2025, we have experienced your love every day. We have experienced your abundant blessing. We have experienced joy. We have experienced peace and comfort from you. In Jesus' name, there is healing. And we have experienced it. So we will use our voice to lift your name every day. For you are the God who is deserving to be praised. Wala nang iba pa, Panginoon. Salamat. Ikaw ang Diyos na kasama namin for the year 2025. At ikaw pa rin ang Diyos na makakasama namin for the next year. And we will be faithful to praise your holy name. Just like you are faithful sa aming buhay. Purihin ang Panginoon! Yan, let everything that has breath praise the Lord. Yan. Sa kabila po ng ating nararanasan na kapaguran, alalahanin, tayo po ay patuloy na sumasamba sa Panginoon dahil siya po ang nagbibigay sa atin ng patuloy na kalakasan. Sinong pagod? Taas ang kamay. Oh, daming pagod, ano? Lalo na yung mga nasa bahay yata, pagod na pagod din, no? So,
So ako din po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na kalakasan na pinagkakalob niya sa atin at sa lahat po ng ating kasama sa ating pong iglesia. Kaya sa oras po na ito, ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa kabila ng aking pong pagliban. Medyo marami po akong activities ngayong pong December. And actually, nung makita ko na ako po yung MC, mula nung Sunday ako po yung MC, no? So, patawad po ako po ay wala. So, nakita ko, galing po ako yung La Union kanina, so sabi ko ako yung MC, parang, pag inisip mo yung katawan mo na parang, teka lang, lobat na yata ako, kaysa I started my day at 3 o'clock in the morning, natulog ako ng 12, gising ako ng 3 o'clock. So, galing La Union, dumaan ng Pampanga, Bulacan, and everything. So, ngayon po, sabi ko, parang pwede kaya ulit umabsent kay Sister Angie. Parang si Sister Angie, wala naman siyang magagawa kung absent ako, right? So, kung magdi-decline ako ng ministry, wala naman siyang magagawa eh. Ang nakakahiya sa Lord. Yan, di ba? So, despite of the kapaguran na meron po tayo, narito po tayo sa kanyang iglesia at patuloy na sumasamba sa Panginoon. Amen! Okay, sa oras po na ito, tayo po ay magkakaroon ng pagkakataon na magpasalamat sa Panginoon sa lahat po ng bagay na Kanya pong ginawa sa ating pong buhay. Sabi niya, lahat po ng may hininga ay magpasalamat sa Panginoon. In fact, lahat po tayo humihinga. Hindi naman po kayo makakarating dito nang hindi kayo humihinga. Tama ba? Yan, that is one thing na kailangan po nating ipagpasalamat sa Panginoon. Sige po, dahil ako po ang may hawak ng mic, sabi po ng mga MC, we are entitled and we have the first opportunity to declare the goodness of God in front of us. And ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy po na pag-iingat niya sa akin, personally, at sa kalakasan po ng pangangatawan. Medyo marami po akong dinaanan. But then, yun po yung aking prayer na palagi pong maging maayos ang kalusugan, hindi lamang ng aking sarili, ng ating pamilya at ng buong iglesia. Kasi nga, we cannot serve our God kung tayo po ay may sakit. Tama po ba? Kaya po natin kailangan samantalahin ang pagkakataon na pagka po tayo maayos ang pangangatawan, wag po natin siyang aabusuhin at para po tayo patuloy na naglilingkod sa Panginoon. At salamat din po sa Panginoon sa patuloy din po na mapagpapalang ating pong tinatamasa sa Kanya. Sino na po ang nakatanggap ng bonus? Taas sa kamay. Wala. Si Mark lang yata ang meron eh. Wala pa din daw si Mark. Okay, so salamat sa Panginoon sa mga ginagamit niya, sa mga kumpanya, Kanya pong pinagpapalang patuloy upang maging daluyan ang ating pong mga pagpapala sa ating pong pamilya. So, salamat din po sa Panginoon na muli po tayong nagkasama-sama. At salamat din sa Panginoon sa patuloy na kalakasan na binibigay niya sa ating mga lingkod. Yan. Padapasin ko si Pastor Bong, parang wala siyang mga sakit na mga normally, pag December, medyo sakitin siya. So, salamat sa Panginoon. Practice lang yan, practice. Okay, sino po ang susunod na magpapasalamat? Oh, yan si birthday girl. Yehey! Good evening po. Sabi po kasi sa salita ng Diyos, ipagpasalamat natin ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Dahil siya ang lahat ng nagkakaloob. Una po nagpapasalamat ako sa araw na ito dahil arawan ko nga po at nakagawa ako ng kanyang kalooban ng buong puso na naglilingkod sa kanya. Naisip ko po kaninang umaga, nung habang nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, thank you. Bago po ako devotion. Thank you, Lord, kasi pinago mo ako. Kasi po, nung hindi pa po ako mananampalataya, ang birthday girl na ito ngayon, dati po kasi, nagbe-birthday sa kung saan-saan lang. Sa karsada, sa pagtitinda, sa bangketa, kung saan-saan. Pero praise God po kasi, nung September 6, birthday ko rin po sa pananampalataya. 6 years na po. Salamat po sa Diyos sa pagpapanatili niya na ako po ay makapaglingkod sa Kanya ng buong puso at kasi sinabi ko nga po at kinausap ang Panginoon dahil sabi ko, Lord, ngayon pong nagkakasakit ako, 2 years na po ako nagkakaroon ng sakit last year, acid reflux, ngayon naman po diabetes. Pero andyan pa rin ang Diyos na tumutulong sa akin. Laging nagpapagaling. Nung last week lang po, parang yung acid ko,
aatake po eh. Pero sa biyaya po ng Panginoon, hindi niya po hinahayaan na malupaypay sa paglilingkod, lalo't higit sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Pinagpapasalamat ko rin po, pangatlo, yung evangelism. Nakita ko po yung sarili ko noon na makulit din pala ako. Sabi ko, Lord, bakit ako ganito? Sabi ko, bakit ako ganito? Ba't ako naiinis pag yung mga inaya ko sa church, ayaw umaten. Binabahaginan ko naman, binabasahan, tapos dinadala ko pa sila Rita Pearl. Pero ayaw po nilang, parang mabigat pa sa kalooban nila. Pero sabi ko, Lord, ganito rin po pala ako nung una. Halos magtago ako sa nag-aaya sa akin. Pero po, sa biyaya ng Diyos, salamat po, purihin ng Diyos dahil andirito po ako na buhay, malakas, pinagkakalooban niya ng kalakasan. Salamat po sa Diyos. Ganda ni Sister Malu, no? Hindi siya mukhang 45. hindi mo 45. Kung makikita po niyo yung itsura ni Sister Malu noon, tsaka ngayon, iba yung bloom niya ngayon, no? Para siyang nagti-teenager. Sino ba po? Marami tayong mga December. Yan. Si Deacon Kel daw, binavolunteer ka ng isang sunod-sunod dyan eh. Si Brother Kel, tapos si Nanay Tita, tapos si Sister Malu, tapos si Nanay Sen. Okay. Deacon Kel? Magandang gabi po. Binibigay ko po talaga yung opportunity sa iba kasi lagi nyo na po ako nakikita sa harap. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa Panginoon sa mapagpalang taon na ipinagkaloob sa bawat isa. Hindi lang naman po sa akin. The fact that we are still here praising God and we know that we are worshiping the true living God is a very fruitful year for all of us. Amen po. At gayon din naman po ako nagpapasalamat sa patuloy na pagkakaloob sa akin ng kakayanan upang patuloy na mapaglingkuran pa rin ng Panginoon, mapaglingkuran ang iglesia na pinagkatiwala sa akin at gayon din naman ay maging katuwang din ng ating mga lingkod sa ating pong laganap ng kaharian ng Panginoon. Yun po. Salamat po. Yan, salamat po. Ubusin ba natin lahat ng may birthday? Hindi naman, di ba? Okay, sino ba po ang nais na mag-volunteer sa ating pong pagpapasalamat sa Panginoon? Yan. See? Bakit ganun? Binovolunteer niyo yung ibang tao. Okay, so kung wala po, tayo po ay dumako din sa ating giving testimony na ihahatid po sa atin ni Pastor Ferdy San Miguel. Amen. So, ang una pong ating natutunan nung tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan sa ating Panginoon ay ang pag-ibig ng Diyos. Amen? At naipapakita po natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan po ng pagbibigay. Kasi ang sabi po ng talata, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So pinagkaloob po na yung pinakamainam na kakailanganin ng tao for their salvation, and that is God. Nakikilala din po tayo, sabi po ng Biblia, ng mga alagad ng Panginoon kung tayo po ay mag-iibigan. Iniibig po natin ang ating mga kapatid kung nakikita po natin ang kanilang pangangailangan at tutugunin po natin kung meron po tayong pagpapala ng buhat sa ating pong Panginoon. So sa gabing ito ay ating pong gagawin ang ating pong pagkakaloob muli, but we will have our special offering dahil po sa isang kapatid po natin, si Sister Medi, alam naman po nyo na ang kanya pong pamangkin ay namatay. At hanggang ngayon ay hindi pa rin po naibuburol dahil sa napakalaki pong naililibing. Nakaburol po siya ngayon. At dahil sa napakalaking halaga ang kakailanganin. So alam ko pong hindi natin matutugunan po lahat yon, pero malaking bahagi po ang ating pong maitutulong kung tayo po ay magkakaloob para sa ating pong special offering.
at gayon na rin po sa ating pagkakaloob sa ating pong Panginoon. So ating pong ihanda ang ating mga puso sa bagay na ito na tayo po ay magamit ng Panginoon sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sapagkat hindi lamang po tayo tinawag ng Panginoon para magkaloob sa kanyang gawain, kundi tayo rin naman po ay makatulong sa mga nangangailangan. Pagpalain po tayo ng Diyos. Okay, yung pong sobre po natin ay ilalagay po natin dito sa ating usual na nilalagyan, and then the special offering ay ilalagay po natin sa maliit po na basket. Tayo po lahat ay magkaloob sa ating Panginoon habang umaawit po ang ating music team. What better of love can this be? That the Father gave His only Son, by giving an act of worship to Him, with sacrifice with a willing heart, and rich in abundance in every good deed. We will be blessed indeed, overflowing with a fullness of joy. God is able to shower blessings on you. Opens at all times you have what you need. In helping the poor and in need. To as many will give thanks to Him. What God cannot give, if you trust in the Lord and provide all you need, everything for God. Overflowing with the fullness of joy, God is able to shower blessings on you. And opens at all times you have what you need. Helping the poor and in need. To as many will give thanks to Him. Tayo po lahat ay magsitaro tayo para po sa ating offering prayer. Pinupuri ka po namin, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat sapagkat kayo ay tunay na nagpapala sa bawat sapu sa amin, nagbibigay buhay, kalakasan para kami po ay makapaghanap buhay at makapagnegosyo. Salamat po, Panginoon, sa amin pong mga pinagkakitaan na hindi mo po binibigyan ng anumang salot o kaya problema upang hindi kami pagpalain ng iyong kapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na dinako mo sa lugar na ito. At sila po ay binigyan mo ng kakayahan di lamang ng pag-aawitan para ikaw ay papurihan, kundi sa paghandog din naman ng mga material na bagay. Patuloy po namin tinataas ang kanilang mga anak buhay na ikaw po ang magpala at magbigay ng patuloy na kalakasan sa bawat araw na ginagawa po nila ito. At patuloy po, Panginoon, na mapakinabangan ng mga taong nangangailangan ng kanilang mga kaloob. Alam po namin na hindi niyo po ito kailangan, ngunit ito po ay pagpapakita na ikaw ang Diyos na pinapupurihan po namin kung bakit po namin ginagawa ang lahat ng ito. Sa iyo nga po, O Diyos, ang aming papurit pasalamat sa gabi pong ito. Sa pangalan po ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Marami pong salamat sa lahat po ng ating pong mga kapatiran na nagbigay sa ating pong offering. At sa special offering, of course. Para po sa ating mga announcement, ang ating pong HCS Teachers Lesson Study and Exhortation is every Thursday po, 9 p.m. with Pastor Ferdy. Online lang po ito. HCS Sunday School every 8 a.m. po for the whole month of December. Practice for the presentation of Thanksgiving. Discipleship for the month of December is suspended to give way for the team presentation practice, and kindly coordinate with Sister Smile for your schedule. And of course, we encourage everyone, a member of the team, to participate and finalize your presentation. Our communion will be on Sunday. That will be December 21, 2025. And so much awaited moment. And our Thanksgiving is on December 28, 2025. Yan, excited na ba ang lahat? Nakabili na ba sa ukay ng costume? Yan. Because may costume po tayo na Bohemian Earth Tone Colors. So, check nyo na lang po yung ating pong information, no?
And again, for the information of everyone, and due to insistent public request, hindi siya demand, it's a request, January 1, 2026, our midweek service is canceled temporarily. Canceled temporarily. O yun lang, sa January 1 lang, 2026. And it will resume yung ating pong Sunday, January 4, 2026. Kasi mga puyat po tayo, yung iba po is na out of town pa at the time, no? So yun po yung ating pagkakataon to bond with the family. And of course, siguro I encourage everyone na within our family na lang po, let's have a, bonding ng ating pong mga service, no? And on January 4, our General Assembly, after the service, the first service po natin will be on January 4, 2026. Please bring your lunch because we will have our lunch fellowship before the start of General Assembly. Pakisobrahan na lang daw po yung lunch po ninyo para po sa mga kasama po nating malalayo na hindi po makakapagdala. And of course, syempre, kailangan po nating malinis at maayos ang iglesia sa ating pong gagawing Thanksgiving. At dahil dyan, magkakaroon po tayo ulit ng Brigada Iglesia on Saturday, December 20, 2025. Yung pong mga kasama, lahat po ba kasama sa brigada? Maghintay po kayong sa listahan kung sino-sino po yung inyo pong mabibigyan ng pagkakataon at opportunity na magpagamit sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilinis po ng ating iglesia. And with that, ayan po ang ating mga announcement. At para po sa ating pong Word of God, tawagan po natin ang kanya pong lingkod, Pastor Rovio Lacanlale. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanya pong buhay. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po ay muling dumako sa diwa po ng panalangin. Dakilang Diyos, aming amang mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Muli po kaming lumalapit sa iyong presensya na kami, Panginoon, ay pangunahan po ninyo sa pakikinig ng iyong salita. Dalangin po namin na bigyan mo kami ng karunungan at pangunawa sa mga salita mo na mapapakinggan po namin sa gabing ito. Nawa ito ay matanim sa amin po mga puso at hindi po namin ito makaligtaan. Pangunahan po ninyo ang iyo pong lingkod na mga ngaral ng iyong salita, pawang mga salita mo lamang ang siyang maipahayag. Sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Nabanggit kanina ni Sister Riza, itong mga December, parang wala akong sakit na ano. Well, hindi lang halata, no? But, gusto ko rin magpasalamat sa Panginoon kasi kayo ng umaga nagbigay sa akin ng kalungkutan. Kung maalala po ninyo, meron po akong dalawang kaibigan na magkapangalan na nirequest ko po sa inyo na ipanalangin na pareho pong dinadialysis. Si Sister Linda, my classmate sa Bible School. Hanggang ngayon, critical pa rin naman yung condition niya. And one of my companions sa Lupon ay Linda din, no? Linda rin siya. Actually, nauna pa ako sa kanya naging critical. At siya ay dinadialysis. Halos magkasabay sila nung classmate ko. Nung nagkaroon nga ng pagkakataon, pinag-usap ko silang dalawa para magpalakasan. Sadly, ay na pong umaga, pagbukas ko ng messenger ko, in-announce po na namatay na po siya. Kasi itong mga nakaraang araw, nag-uusap po kami through chat. Ramdam ko yung kanyang gusto pa niyang mabuhay. Through that na binabahaginan ko siya ng salita ng Diyos. Actually, nabahaginan ko na rin yun nung magsimula siyang madialysis. Nung dinalaw ko siya sa bahay nila.
in-encourage ko na mapatuloy siya magtiwala sa Panginoon kung paanong kayang ibigay ng Panginoon sa atin ang buhay na walang hanggan. Gayon din naman, kaya niyang ibigay ang kagalingan. May mga salita siya na gusto niya that time, gusto niya bumigay. Pero ayaw pa niyang mamatay. Kumbaga, parang di niya sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman, yun yung mga litanya na kanyang sinasambit sa akin. So, hindi ko pinagpapasalamat dahil namatay siya. Kundi ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung kabutihan niya sa buhay ko na patuloy niya akong binibigyan ng lakas. Until now naman, ganun pa rin naman ang kondisyon ko. No? Sabi ko nga, hindi naman talaga halata. No? Yun ang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Bagamat may mga ganung mga pangyayari, so ipinapakita sa akin ng Panginoon na kaya niyang i-sustain ang buhay ko para magamit pa rin sa kanyang kapurihan. Salamat sa Panginoon kasi hanggang ngayon malakas pa ako. Hanggang ngayon nakakatayo pa ako sa inyong harapan, nakakapangaral. Nagagampanan ang aking tungkulin para po sa inyo mga kapatid. Dumating ang iba't ibang mga problema, iba't ibang mga emotional struggle sa buhay namin, pero ang biyaya at tulong ng Panginoon ay patuloy po naming nararanasan. And second thing, gusto ko rin po ipagpasalamat sa Panginoon. Nakakatagpo talaga ako ng mga taong may kabutihan ng loob. Yung isa pong kasamaang kong lupon, from the start, laking tulong po niya sa akin. No? Since 2019, nakita niya kasi yung TV ko yung Kuba pa nun. No? Sabi niya sa akin, ba't di mo papalitan yung TV mo? Sabi niya. Hindi na uso yan yung TV mo Sabi niya, kailangan magkaroon ka ng flat screen. Sabi ko, wala naman akong pambili. Kung gusto mo gamitin mo yung credit card ko, kumuha ka ng TV. So, I praise God na nung 2019, nagkaroon kami ng flat screen TV through her na ginamit ng Panginoon. And hindi lang po yun. Lahat po ng appliances po namin sa bahay ay galing po sa credit card po niya na ipinagkakatiwalaan po niya ako. Even our gadgets, galing din po yun nagkaroon po kami ng gadget ni Mrs. because of her credit card. But I praise God na fulfill naman po namin yung aming mga obligation sa Kanya. Matagal na rin niya akong sinasabihan na dapat magkaroon ako ng ref. Ilang years ko rin yung tinanggihan. So kakapilit niya, I praise God, nung Monday nagkaroon ako ng ref. Makulit, hindi lang yung ref, may kasama pang manual na washing machine. Kasi yung ate ko, pag naglalaba, yung gamitin yung automatic namin. Gusto yung kusot-kusot pa rin. Ganun ang gusto. So, pinagpapasalamat ko lang yung buhay nung kasamaang kong lupo na yun. At the same time, pinsan din ni Mrs. No? Yung bang hindi siya naging hesitant na magtiwala sa akin sa dami ng aking nakuha na mga gadgets at mga appliances sa bahay, sa pamamagitan niya, ginamit siya ng Panginoon sa amin sa pagpapala. Kasi hindi naman namin kayang bumili ng cash Di ba? Wala naman kayong pambili ng cash. Kaya nagkakaroon po kami ng ganun. And also, sila Brother Julius, meron silang inano sa akin yung laptop ba yan? No? Laptop na mali na yan na anong tawag doon? iPad ba yun? Yun, basta
hinuhulugan ko rin po sa kanila yon. So, ginamit din sila ng Panginoon kasi kailangan ko din po yun sa pag-aaral ko ng salita ng Diyos. So, ilang years pa ako? Isa na lang. Matatapos na rin po ako sa kanila. So, at the same time, sa inyo rin po mga kapatid, sa inyong katapatan sa Panginoon, hindi naman po lingid sa inyo, nagkaroon din po ako ng e-trike, di po ba? So, alam ko, papalitan nyo ng 4 wheels. Hinahanap ko lang kung sino magpapalit ng 4 wheels sa inyo. Papalitan lang ng gulong. Kasi kulang 3 wheels lang yon. Kaya e-trike. Papalitan na. Nadagdagan ng isang gulong. So, yun po, pinagpapasalamat ko sa Panginoon sa kabutihan po niya sa amin pong mga buhay. So, patuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At ipagpatuloy po natin yung pang ilang mga bagay na kinakailangan po natin na bigyan pa ng importansya sa buhay po natin pagdating sa usapin ng justification by faith. No? Kaya nga makita natin ang kabutihan ng Panginoon sa pagpapawalang sala niya sa atin, no? Hindi natin kumbaga hindi tayo inubligan ng Panginoon na gumawa ng anumang bagay para tayo ay mapalaya o mapawalang sala. Ginawa po ng Panginoon 'yon at yan ay dahil sa kanyang biyaya at dahil po doon tayo po ay nagkaroon po ng pananampalataya sa atin pong Panginoon. Kaya nga makita natin na ang pananampalataya ang siyang pinakakamay ng ating pong espiritual na katauhan upang matanggap po natin ang biyaya po ng Panginoon. Kasi sa lahat naman ng bagay, di ba, kung hindi natin kukunin, kung hindi natin naabutin, yung isang bagay na binibigay o inaalok sa atin, ay hindi ito mapapasa atin kailanman. Di ba? It could be, ito ay tinatanggihan natin, ito ay maaring tanggapin po natin. So pag hindi po natin tinanggap, hindi pa rin po nawala ang pagiging matuwid po ng Diyos doon. Kasi ginawa po ng Panginoon ang lahat para matanggap natin at tayo po ay mapawalang sala po niya. Sapagkat maliwanag naman po na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, ang tao ay mapapawalang sala. So, nakita po natin yung pong unang pag-aaral po natin. Nakita po natin yung tinatawag natin na kung saan ay yung katotohanan pagdating po sa pananampalataya, yung basis no ng pagpapawalang sala ng Diyos, yung means ng pagpapawalang sala po ng Diyos, nakita po natin na napakahalaga ng mga bagay na ito. And third things na isa pang dapat nating bigyan ng importansya, hindi lang po yung basis, hindi lamang po yung means of justification, but also the results of justification. According to Romans chapter 5 verse 1 pa rin, doon po maliwanag po na binanggit ni Apostol Pablo, no, na kung saan ay makikita po natin na sinabi po niya sa talatang ito na kung saan sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. One of the results of justification is peace with God. Or we have peace, no? Sa atin pong Panginoon. Kumbaga, pag sinabi po nating peace, war is over. No? War is over. As we all knew, kung ano po yung naging katayuan po natin sa buhay nung hindi pa tayo
sumasampalataya sa ating pong Panginoon. Now, the first immediate benefit resulting from having been justified is the restoration of the relationship with the Creator. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Excuse me. So, yan po yung result ng peace. Kumbaga, na-restore yung atin pong relasyon sa Diyos. Kung papansinin natin at babalikan natin, di po ba? Ano po ba, nasira po yung relasyon ng tao sa Diyos nang ang tao ay magkasala. No? At nakita natin sa pagsuway ng tao na sila ay napahiwalay po sa Diyos. At the same thing, sa atin din po, maliwanag naman po, no, na tayo rin po ay nagkasala sa harapan po ng Diyos at tayo po ay napahiwalay po sa Kanya at nasira yung ating pong relationship sa Kanya. Kaya nga, yung result na pagiging justified, yun po yung bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Tignan po ninyo, sinabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas chapter 1, verse 20 hanggang 23. Ano po sabi niya? Sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya, pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. Okay? Sabi po ng 21, dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos. Nang sa gayon, ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita ng inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng magandang balitang ito at iniipinahayag sa lahat ng mga tao sa buong daigdig. So, kita po ninyo, no? Before yung justification, naging malayo po tayo sa Diyos no? Kumbaga, we are alienated. No? Makikita po natin na sinasabi po sa atin ng Biblia na tayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway po tayo ng Diyos dahil sa paggawa po natin ng masama. No? Kagaya po ng mga mananampalataya sa Colosas na sinasabihan po ni Apostol Pablo kung saan yung pong kamatayan ng ating pong Panginoon ang siyang naging dahilan upang mapanumbalik tayo sa ating pong relasyon sa ating pong Panginoon. And that is our peace. No? When we experience justifications na binigay po ginawa po sa atin ng Panginoon nang tayo ay sumampalataya po sa Kanya. Meron po tayong kapanatagan. Meron po tayong kapayapaan. No? Kumbaga, ipinapakita po sa atin that before we are alienated from God, subject po tayo sa Kanyang puot na sinasabi po sa atin ng Biblia. Pero, dahil po sa ginawa po ng Panginoon, yun po yung sinasabi natin na justification signifies that the spiritual war is done. No? Natapos na po ang bagay na yun. Kumbaga, war is over. Hindi na tayo kalaban ng Diyos. Kumbaga, ceasefire na tayo. No? Because ginawa po ng Panginoon, no, sa pamamagitan po ng Kanyang kamatayan
at dahil sa atin pong pananampalataya sa Kanya, ay napawalang sala tayo sa harapan po ng Diyos. Kaya yun po yung sinasabi po sa atin. Kagaya rin po ng sinabi po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Epeso, hindi po ba? Na kung saan sinabi po ng verse 3, ang totoo tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga kinapopuotan ng Diyos. No? Kumbaga, ito po ang dahilan kung bakit kasama po tayo sa mga kinapopuotan po ng Diyos. Because Christ's atoning work at the cross, okay, satisfies God's justice, the claim against the believer have been met, and God's righteous judgment toward the individual is eternally satisfied. Peace with God means that God has nothing against us. No? That God has nothing against us. Kaya this state of reconciliation is achieved exclusively through our Lord Jesus Christ. Doon lang po natin na-achieve yun. Exclusively sa pamamagitan ng ating pong Panginoon. Why? Because He is the mediator. Tayo po ay pinagkasundo po niya sa Diyos. No, ganun po katindi yung ginawa po ng Panginoon para po sa atin. Kaya ang lahat ng sumasampalataya sa atin pong Panginoon, no, ay mayroon pong kapayapaan. Okay? Meron po siyang kapayapaan na kung saan na ipinapakita sa atin, the believers standing is secured not by temporary truths, but by the irreversible and satisfactory judgment rendered on the cross. Kaya sabi nga po ng Romans chapter 5 verse 11, at hindi lamang yan, tayo'y nagalak o nagagalak at Diyos pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya, okay, ano po ang ginawa ng Panginoon? Okay, dahil po sa Kanya, makikita po natin, tinanggap tayo bilang kaibigan ng Diyos. Before, kaaway tayo ng Panginoon. Di ba? Dahil sa Kanya, tayo ay naging kabilang sa kaibigan ng Diyos. Kaya, mayroon tayong kapayapaan sa harapan po ng Diyos. Okay? Kabilang po tayo sa Kanya na kung saan ay ginawa po niya tayong kaibigan na ng Diyos. We are not the enemy. O hindi na po tayo kaaway ng Diyos. Since tayo po ay kaibigan na po ng Diyos, ang kinapopuotan po ng Diyos ay dapat din po nating kapuotan. Amen? Alangan naman yung bagay na gusto ng Diyos, hindi natin gusto. Diba? Because He made us His friend. For what Christ what did to us. Kaya yun po yung bagay na katotohanan na nakita po natin na tinanggap po niya tayo bilang mga kaibigan po niya. Ngayon, hindi na po tayo kaaway ng Diyos, kundi tayo po ay kaibigan na po ng Panginoon. So hindi lamang po yung peace ang result ng ating pong justification, but also access, okay, to the presence of God or to the grace of God. We now stand in grace. Sabi po ng verse 2 ng chapter 5, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. No? Kaya dito'y pinapakita po sa atin
we now stand in the grace of God. So, tayo po ay malaya na meron po tayong access, o sa ibang translation, no? Meron po tayong access sa presensya po ng atin pong Panginoon. Kaya kung titignan po natin na tinuturo po sa atin ang salita ng Diyos na kung saan na the believer secure stand is rooted entirely in Christ's completed work. Okay? Ensuring continuous enjoyment of God's unmerited favor and allowing confidence regardless of fluctuating feelings or personal performance. Kaya ito po yung sinasabi po sa atin na kung saan tayo po mga kapatid ay meron po tayong access o dahil po sa biyaya po ng Panginoon, kagaya ng sinabi po ni Apostol Pablo, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. Because we are justified by faith. Yan po yung resulta na tayo po ay meron pong o tayo po ay nagtatamasa, no? Sa kagandahang loob po ng Diyos o ng kanyang biyaya. Kaya mapalad po tayo sapagkat natanggap natin, napasa atin, no? Meron po tayong access sa kanya pong biyaya. Yan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa atin pong Panginoon. Kaya kung titignan po natin, yung third ay ipinapakita po sa atin yung pong assurance of salvation. Ibig sabihin, ang resulta po ng justification ay meron po tayong assurance of salvation, or in other words, no condemnation. No condemnation. Why? Because sabi po ng Bible, in the book of Romans chapter 5 verse 10 to 11, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Amen? Kaya we have the assurance of salvation. This is the result of justification. Wala na po tayo sa ilalim ng kahatulan. No? Kaya nga, sabi nga po ng chapter 5 ng verse 10, dahil dito tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Sino po yung tiyak na maliligtas? No? Kundi yung mga taong sumampalataya po sa atin pong Panginoon. Okay? Kaya sa pamamagitan po ng pagkamatay ng ating pong Panginoon, ito po ang nagbigay po sa atin ng katiyakan na tayo po ay tiyak na maliligtas. Sabi po ng verse 11, at hindi lamang yan, tayo'y nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang kaibigan ng Diyos. Sabi nga po ng Romans chapter 8 verse 1, kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipagkaisa kay Kristo Jesus. Hahatulan pa ba? Kung sumampalataya ka kay Kristo, hahatulan ka pa ba kung ikaw ay magkasala? Wala na eh. Ba sabi ng Biblia, hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipagkaisa na kay Kristo Jesus. Kaya, hindi natin pwedeng gamitin as a basis na yung tinatawag natin na tawag dito yung, di ba, dati may paniniwala tayo, meron tayong fruit of salvation na tinatawag.
Okay? Kumbaga, pagka hindi mo na ipakita yung fruit of salvation, hindi ka tunay na ligtas. Ibig sabihin, you are under condemnation pa rin. Dito maliwanag po na sinabi po ng Romans chapter 8 verse 1 na wala na po o hindi na hatulang maparusahan ang taong nakipagkaisa kay Kristo Jesus. Kaya tayo talaga ang may karapatan, mga kapatid, ang mag-claim na ang ating pong kaligtasan ay hindi nawawala. Amen? Maliwanag po Yan po ang sinabi po ni Apostol Pablo. Sino po ba si Apostol Pablo? Di ba? Kung kikilalanin po natin yung kanyang karakter, who he is before, di ba? Ganun po katindi. Pero since nagkaroon po siya ng conversion, nung siya po'y tawagin po ng Panginoon, binago po siya ng Panginoon, at nang siya po'y sumampalataya sa Panginoon, di po ba? Kaya alam niyan sabihin po itong bagay na ito Kaya kung hindi po niya ito naranasan at hindi po niya ito naintindihan, hindi po niya babanggitin ito sa mga taga-Roma. No? Kaya tayo po, mga kapatid, ang ating pong kino-quote ay ang salita po ng Diyos. Hindi ang sinumang mga dalubhasa ang kino-quote natin. No? Minsan kasi may mga tao talaga para patunayan yung kanilang stand or position, magko-quote sila. No, wala namang masamang mag-quote doon, pero hindi mo po pwedeng panghawakan as a basis of your faith doon sa sinasabi mo kung yun ay karunungan lang ng tao. Di ba? Minsan may mga ganun Yung mga nagko-quote sa mga theologians na mga pastors, di ba? Mga commentators. Mas yun ang binibigyan nila ng emphasis rather than the scripture. Kumbaga, sinasabi nga natin, ito yung sabi ng Biblia, pero meron pa rin silang justification dito O meron pa rin silang pinangriribat sa mga talatang ito. Ang pinangriribat nila ay yung quote from the theologians. Nakuha po ba ninyo yung sinasabi ko, mga kapatid? Kaya mag-ingat po kayo, mga kapatid, sa pagko-quote o pagkuha po ng mga sinasabi natin to prove, yun po yung ating pong belief, no? Kung gusto po natin tindigan ang ating pong pananampalataya ay genuine, you should quote from the scripture. You should quote from the scripture. Yan ang magpapatindig sa atin. No? Kasi kahit naman sino sa atin pwedeng magbigay ng mga salita na makapag-inspire sa atin Di ba? Kaya sabi ko, wala namang masamang mag-quote. Huwag mo lang siyang gagamitin to defend your faith. Kasi merong mga ganun No? Agaya meron akong nabasa sa Facebook na para bang sinasabi niya na yun daw ating pananampalataya, no, pagdating po sa grace o kaligtasan, cheap grace na tinatawag nila. Ano yung kino-quote nilang mga para patunayan na cheap grace daw ang ating belief? From the other theologians na kanila pong kino-quote. Hindi po cheap grace ang tinanggap po natin. In fact, napaka-special na grace ang tinanggap natin. Bakit? Kasi ang Panginoon mismo ang nagligtas sa atin. Ang Panginoon mismo ang nagpawalang sala sa atin. Amen? Kaya hindi cheap yun. Pag sinabi nilang cheap grace tayo, hindi tayo sinasabihan nila, kundi yung ating pinananampalatayanan. Amen? Anong klaseng cheap yun? Potato ba yan? Diba? Minsan kasi ganun, mga kapatid. Kaya, I tell you, brothers and sisters, no, ulitin ko lang, mag-ingat po kayo.
sa pagko-quote ng iba't ibang mga theologians, so ng iba't ibang mga pastors, not just only the theologians, even tawag din mga sikat na pastor, no? Eh, minsan kasi pag sikat na pastor, pag sinabi, wow, very amazing ang mga sinasabi nito. Amazing yung sinasabi niya, pero wala naman sa scripture, yun ay na-create lang niya ng kanyang karunungan. Di ba? Kita mo ang Panginoon. Anong kino-quote niya? Pagka nagsasalita ang Panginoon, nagko-quote siya from the Old Testament to prove, no, para mapatunayan niya yung mga bagay na sinasabi niya ay totoo. Scripture. Di ba? O huwag tayong kahit gaano pa katalino, kahit sa Harvard pa nag-aral ang isang tao, hindi naman ibig sabihin como sa Harvard siya, ang lahat ng kanyang sasabihin ay totoo na. No? Ang mahalaga, kung ano po yung sinasabi sa atin ng Scripture. Kagaya po ng sinasabi nga po ng Romans chapter 8 verse 1. Na hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipagkaisa kay Kristo. No? Hindi ka nahatulan. Kailan ba inahatulan ng tao? Kailan ba siya inahatulan? Pag nagkasala siya? Kailan ba? Ha? Yes. Pag hindi siya sumampalataya according to John chapter 3 verse 17 and 18, hindi na hinahatulang maparusahan ang hindi sumampalataya sa anak ng Diyos. Dahil ikaw ay sumampalataya, hindi ka nahatulan. There is no condemnation to us. Amen? That is the result of our justification. Paano yung pastor pagka tayo ay nagkakasala? No? Kung tayo po ay nagkakasala, kinakailangan po nating ihingi ng kapatawaran sa ating pong Panginoon. No? Kasi nga po, kung titignan po natin later on, madadaanan din po natin ang bagay na yon. But remember this, our relationship with God is secure. Yun yung ating kapayapaan na tinanggap. Our relationship to God is secure. Kaya, yan po yung resulta or the result of our justification. We have peace. Okay? Meron na po tayong kapayapaan sa harapan po ng Diyos. Na makakalapit tayo sa Kanya. Na hindi tayo magkakaroon ng pag-aalangan na magtiwala sa Kanya. No? And the another things na makikita po natin is the response to justification. Ano naman po yung magiging response natin sa pagpapawalang sala po sa atin ng Diyos? Now, binanggit po ni Apostol Pablo, ito yung sinasabi ko, sa mga taga-Roma, ay taga-Colosas chapter 1 verse 23, subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asa dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na kung si Pablo ay maging tagapangaral ng magandang balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao. So, manatili po tayong maging matatag, mga kapatid, sa ating pong pananampalataya. No? Huwag po nating hayaan na mapabayaang mawala ang ating pong pag-asa. Kundi manatili tayong manampalataya ng ating pong pag-asa ay hindi po mawawala. Okay? At ito po ay mahalaga na dapat po nating bigyan po ng pansin. Kaya sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia chapter 2 verse 20,
hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghahandog ng kanyang buhay para sa atin. So sa mga talata pong ito, ipinapakita po sa atin, our response to justification is to live by faith daily. No? Mamuhay po tayo sa pananampalataya araw-araw. Okay? Kagaya po ng sinabi po ni Apostol Pablo, binanggit din po niya sa mga mananampalataya sa Roma chapter 1 verse 17, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao, at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Buhat sa pasimula hanggang sa wakas, tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Saan tayo dapat mabuhay? Sa pananampalataya. Let us live by faith in our daily lives. No? And that is our response to justification na ginawa po sa atin ng Panginoon. Hindi tayo mananampalataya dito para maligtas, ha? But we live in faith to God. Kasi yun po sabi ni Apostol Pablo sa Roma, na sa pamamagitan nito, no, kung paano, na kung saan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Okay? Kaya, sinasabi po sa atin mga kapatid, no, na yun po dapat ang maging tugon natin. Patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Okay? Patuloy po tayong umasa sa Diyos, sapagkat sa Kanya lamang po tayo magkakaroon ng kapanatagan ng ating pong kaisipan. Sa Kanya lang po tayo magkakaroon ng kapanatagan sa kinabukasan, sa darating na panahon, sapagkat ang ating pong Panginoon, hindi lamang po siya namatay, kundi siya rin po ay nabuhay at hindi na muling mamamatay magpakailanman. Kaya, aside from this, patuloy po nating i-share ang mabuting balita, and that is our response to justification. No? Let us share the gospel with others. O kagaya no si Sister Malu, no, binanggit niya kanina. No? Yung kanyang talagang willingness and desires to share the gospel to others, no? So dapat ganun din po tayong lahat. No? Kasi pagka tayo po mga kapatid ay nangangaral ng mabuting balita at ito'y sinishare po natin sa kanila, no? Ang pinaka resulta po nito maganda eh. Alam niyo po ba ang resulta kapag mayroon sumampalataya na tao? Kapag kasi pinangaralan mo, anong resulta nun? Ang mga anghel sa langit ay nagagalak. No? Nagagalak. Kung ikaw nagalak ka pagka sumampalataya, ganun din ang mga anghel sa langit. No? Upang sa gayon, kung papanong ikaw ay napawalang sala ng Diyos, share it to others. No? Kaya, yun ang dapat nating pagsumikapan. No? Tandaan po natin, upang maabot natin ang mga tao, upang maabot po natin ang tao, kaya kinakailangan po natin pagsumikapan na ipangaral ang mabuting balita. Upang katulad mo, ay maranasan din po niya ang pagpapawalang sala ng Diyos sa atin. O sa Kanya. Diba? Doon tayo mag-focus. Huwag tayong mag-focus sa mga bagay na hindi naman makatutulong sa atin spiritually. No? Minsan kasi, nagpo-focus tayo sa mga bagay na hindi naman nakakatulong
sa pagpapalago ng ating spiritual na buhay. Kaya kita mo si Apostol Pablo, mula nang siya po ay tawagin po ng Panginoon, anong ginawa niya? Nangaral po siya ng mabuting balita. Because he really knew kung ano po yung bagay na kanya pong naranasan mula sa pagpapawalang sala ng Diyos sa kanya, mula sa kaligtasan na ibinigay po sa kanya ng Diyos. At yun po ang kanyang ginawa. No? Hanggang sa siya po ay bawian ng buhay. Kaya nga, di ba meron siyang binanggit sa Pilipos, kung siya ay mamatay, papakinabangan yun sa kanyang sarili. Hindi na siya mahihirapan dito. Kung siya ay mamatay para sa Panginoon, di ba? At dapat, sinabi niya, to die is gain. Okay? Dalawang bagay Sa kanya, kung siya ay mabubuhay, kapakinabangan na naman yun sa mga taong kanyang maabot. No? Kaya, yun ang pagsumikapan po natin. Kagaya sinabi na Apostol Pablo, hindi na siya ang nabubuhay sa kanyang sarili. Tama? Yun yung binanggit Binanggit din sa Roma. Di ba? Sinabi po doon na walang sino man ang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Okay? Dati nga kinakanta natin yun nung nasa dati tayong relihiyon di ba? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang mamamatay para sa sarili lamang. Di ba? Sa mamatay tayo sa mabuhay, dapat para sa Panginoon. That is our response to our justification. No? Mamamatay o mabubuhay tayo, mamamatay para sa Panginoon. Gaya ng sinabi ng Apostol Pablo. Iyan din ang pinakitang halimbawa ng atin pong Panginoon. Nung siya'y nabuhay, nung siya po'y narito sa lupa, no? Siya po'y nabuhay at namatay para po sundin ang kalooban ng Panginoon. Tayo rin po, mga kapatid. Remember, we are justified by faith, not our works. May the Lord bless us.
Dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kaming nagagalak at nagpapasalamat sapagkat minsan pa, Panginoon, sa gabing ito ay pinaranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa pagpupuspos po ninyo ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo namin pong napakinggan. Truly, God, na we are justified not because of our works, but because of what you did, O God. Sa pamamagitan ng pananampalataya, kami, Panginoon, ay pinawalan sala po ninyo. Gaya ng iyong sinabi sa iyong salita, na ang mga sumasampalataya sa iyo ay iyong pinawawalang sala. Salamat, Panginoon, sapagkat naunawaan namin ang katotohanan na nais po ninyong ipahayag sa amin. Tunay na manatili po kami na maging matatag sa aming pong pananampalataya, na hindi po kami matinag at mapawalan ng halaga ang mga bagay na ito. Salamat po, Panginoon, sa pagpapagaling po ninyo sa lahat ng karamdaman. Salamat, Panginoon, sa pagpapanumbalik ng lakas ng katawan na ipinagkaloob po ninyo. Salamat sa pagtugon po ninyo sa aming pong mga panalangin. Salamat din po sapagkat binigyan po ninyo ng solusyon, kasagutan ang lahat ng mga problema, mga kagulumihanan, mga pagsubok na dumating sa aming pong mga buhay. Salamat, O Diyos, sapagkat tunay na Ikaw ang nagmamalasakit sa amin. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at di nagbabago magpakailanman. Ikaw ay nananatiling tapat na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Salamat po sa mapagpalang gabi na ipinagkaloob po ninyo sa amin. Ang biyaya at ang pagpapala at ang pag-iingat at ang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos ay patuloy na sumainyo sa kanyang kapurihan at karangalan, ngayon at magpakailanman. Amen.